Sa isang coffee shop, nagsimula ang lahat. Maingay ang paligid at kumakabog ang musika mula sa isang portable speaker sa sulok ng coffee shop. May halong ingay ng gilingan ng kape, ilang tumatawang customer, at ang patuloy na pagbagsak ng ulan sa labas. Sa gitna ng kaguluhan ng araw, si Sue tahimik lang sa isang sulok na nakaupo sa maliit na table sa tabi ng bintana. Nakatali ang buhok, suot ang simpleng blouse ang medyo kupas na ang kulay, at may hawak na makapal na reading material tungkol sa Filipino literature. Isang working student sa university at ito lang ang libreng araw niya. Pero kahit free day ay hindi rin talaga siya malaya. May assignment pa rin kailangang tapusin at isang paper na due bukas. Habang pinapalitan niya ng highlight ang isang linya sa librong binabasa, ay napatingin siya sa pinto ng coffee shop. Dumating ang isang binatang basa ang buhok, naka-gray hoodie at may itim na backpack. Halatang hindi taga roon. Sa lakas ng ulan ay agad siyang napatingin sa loob at naghanap ng bakanting upuan. Kaso wala. Lahat ng table ay occupied. Sue saw it. The quick panic in the guy's eyes. Yung tipong ayaw mong magmukhang lost pero obvious na hindi ka sanay sa ganung lugar. Nagkatinginan sila. Bahagyang ngumiti si Sue at tinurong bakanting upuan sa kanyang table. Hindi naman nagdalawang isip ang lalaki. Thanks. It's pouring like hell outside. Bulong ng lalaki habang mabilis na nilapag ang bag sa upuan. Ngumiti si Sue ng magalang. Okay lang? Sobrang lakas nga ng ulan. Yeah, I didn't expect it. Should have checked the weather up. Tahimik. Pareho silang di muna nagsalita. Binuklat ni Sue ang muli ang libro habang ang lalaki na may tinanggal ang basang hoodie at lumitaw ang simpleng white shirt sa loob. Maputi, medyo kulot ang buhok at may malinis na kutis at may amoy na parang mamahaling shampoo. Hindi nagtagal ay lumapit ang barista. Good afternoon, sir. What's your order? Ngumiti ang lalaki pero halatang nag-alinlangan. Crap. I think I left my wallet. Naghalukay siya sa bulsa. Nagkunwaring hindi tumingin si Sue pero saktong narinig niya ang kabuuang sitwasyon. Wait, let me check my bag. Kinalikot niyang backpack pero halatang wala talaga siyang makita. Nanghihina siyang napaupo. Oh shoot. Sir? Medyo naguguluhang tanong ng barista. Huminga muna si Sue, saka kinuha ang kanyang pitaka. Kuya, isama mo na lang po siya sa order ko. Isang brewed coffee siguro? Napalingon ng lalaki. What? Gulat niyang tanong. Brewed coffee lang ang kayang bayaran ng sadyanteng tulad ko. Biro ni Sue sabay kindat sa barista. Pero mas okay yun kesa wala kang mainom habang basa ka. Pumikit sandaling lalaki sa kadahan-dahang ngumiti. You really don't have to. I know, but I'm doing it anyway. Tinitigan ni si Sue ng ilang segundo, saka marahang tumawa. Oh, alright. Brewed coffee it is. Umalis ang barista at tahimik na muli. Nagpalit ng kantang speaker sa background ng acoustic version ng Best Part. Are you always this helpful to strangers? Tanong ng lalaki. Napangisi si Sue habang nakatitig pa rin sa kanyang libro. Only to those who look like lost puppies. Do I look like one? Absolutely. Especially with that wet hair and that face screaming, I need help! Sagot ni Sue at tumingin sa lalaki. Nagkunwari itong nasaktan sa pabirong paraan. Wow, that's mean. It's the truth. Still mean. Napahagikik si Sue. What's your name? Bahagyang tumuwid ng upo ang lalaki. Jake. Jake Montenegro. Bahagyang natigilan si Sue. Isang Montenegro. As in, the Montenegro Corporation. Ang isa sa pinakamalaking real estate empire sa bansa. Oh, okay. I'm Sue. Just Sue. Pilit tinatago ang gulat sa tinig na tugon ni Sue. Napansin ni Jake ang pag-aalinlangan at ngumiti ng may ibig sabihin. Yup. That Montenegro.
Tumaas ang kilay ni Sue. At anong ginagawa ng isang katulad mo sa gantong lugar? Bahagyang kumindat si Jake. Escaping. Para saan? Tumingin si Jake sa bintana. Saglit siyang nanahimik habang patuloy ang pagbuhos ng ulan. Expectations. Deadlines. The pressure to be brilliant all the time. Napatingin si Sue sa kanya. Para sa isang taong napaka-pribileheyo, mukha siyang pagod. Hindi sa katawan, kundi sa damdamin. Architecture student ako. But no matter what I designed, it's never enough. Parang laging may kulang. So, nagpunta ka dito nang walang wallet sa gitna ng bagyo? Wasn't part of the plan. Wala namang masama sa hindi planado. Minsan yung mga hindi inaasahan, yun pa yung may halaga. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Like this moment? Bahagyang ngumiti si Sue. Maybe. Maya-maya lang, dumating ng kape. Tinikman ni Jake ang sa kanya sabay tango. Wow, this is good. Uminom si Sue mula sa kanyang tasa. Cheap pero strong. Like you? Oh, maybe. Maybe not. At sa mga sumunod na minuto, ay tahimik lang sila. Comfortable silence. Dalawang estrangherong biglang nagtagpo sa gitna ng ulan. Thank you. Bulong ni Jake habang nakatingin sa kanyang tasa. Tumitig naman si Sue kay Jake. For what? For the coffee. For not asking too much. For not treating me like I'm some rich kid who messed up. Umupo ng pasandal si Sue. Well, maybe because I don't really care who you are. That's refreshing. Bago sila maghiwalay, ay nagtanong pa si Jake. Will I see you again? Bahagyang ikiniling ni Sue ang kanyang ulo. Madalas mo bang itanong yan? Nope. But I think I'd like to buy you coffee next time. Properly. With my own wallet. We'll see. Maybe I'll let you. Tumayo si Jake at muling sinot ang tuyo niya ng hoodie. Bahagya siyang yumuko bilang pagbibigay galang. Till next time, just Sue. Habang paalis si Jake, ay tumunog ang bell sa ibabaw ng pinto ng cafe. At sa paglabas niya ay bumagal ang ulan. Halos huminto. Muling binalik ni Sue ang tingin sa kanyang libro. Pero hindi niya na maintindihan ang binabasa. Nakatulala lang siya sa bintana. Sa basang sidewalk, nanilakarin Jake Montenegro. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan o baka kinilig. Pero ang sigurado lang niya, that moment meant something. Lumipas ang ilang taon mula nang unang magtapusin na Jake at Sue sa isang maliit na coffee shop. Mula sa simpleng pagkakape at naging pag-uusap. Mula sa pag-uusap ay naging pagkakaibigan. Hanggang sa unti-unti naging pagmamahalan. Ngayon, si Jake Montenegro ay isa na sa pinakabatang bilyonaryo sa bansa. May sarili siyang architectural firm. Nakalinya sa mga proyektong nagbabago sa skyline ng Maynila at featured sa mga magazine bilang Visionary of the Year. Lahat ay bilib sa kanya. Matalino, mapagkumbaba, at higit sa lahat, misteryoso. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay ay may katahimikang hindi alam ng marami. Nakatira sila ngayon sa isang 3 palapag na bahay sa isang exclusive village sa Forbes. May garden, pool, at isang maliit na greenhouse para kay Sue. Gusto pa rin niyang makalapit sa lupa, kahit surrounded sila ng marmol, salamin, at art pieces. Nasa tray si Sue, hawak ang tasa ng mainit na tsaa. Tanaw niya mula sa itaas ang asawa niyang si Jake na nasa garden. Nakaupo sa ilalim ng puno ng akasya. May hawak itong sketchpad at lapis, tulad ng dati. Pero ngayon ay hindi na kasing bilis ng dati ang kilos ng kamay nito. Minsan napapatigil ito. Tinititigan lang ang papel ang matagal. Napabuntong hininga si Sue. Hindi pa rin ito sinasabi pero nararamdaman niya na. Naglalakad siya pababa nang marinig niyang may biglang tumawag sa telepono ni Jake. Narinig niyang kausap nito ang assistant. Yes, just reschedule the meeting. I'm not in the mood today. Tell them to send a proposal via email. I'll look at it tonight. Or maybe not. I don't know.
Mahinang sabi nito. Napatingin si Jake sa sketch niya. Isang gusali, pero wala pang anyo. Parang laging kulang. Lumapit si Sue at marahang naupo sa kanyang tabi. Hindi mo na naman natapos? Banayad ang boses na tanong sa kanya ni Sue. Ngumiti lang si Jake ng matamlay. It's like I can see it in my head, but the lines disappear halfway through. It's weird. Hindi na nagsalita si Sue. Hinawakan na niyang kamay ng asawa ng mahigpit. Sa mga sumunod na linggo, ay napansin ni Sue ang pagbabago. Minsan nauutol si Jake sa pangalan ng mga empleyado niya. Minsan, nakakalimutan niyang kumain. O kaya ilalagay ang kotse sa drive habang bukas pang pinto. Ayaw nitong aminin, pero sa bawat pagkaligta ay may kirot sa mata nito. Lalo na kapag nahuhuli niyang nakatingin ito sa sariling refleksyon sa salamin na parang tinatanong ang sarili kung sino na siya. Isang gabi, habang natutulog si Sue, ay palihim na lumabas si Jake. Sumakay ito ng kotseng mag-isa at nagtungo sa isang private hospital. Nagtataka ang staff kung bakit siya hindi dumaraan sa usual na protocol. Pero ayaw niyang may makaalam, lalo na si Sue. Sa isang silid ng neurology department ay kausap ni Jake ang doktor. So you're saying it's degenerative? Yes, Mr. Montenegro. Based on your MIR and cognitive test, the symptoms are consistent with early onset memory disorder. It's rare for your age, but not impossible. Napalunok ng marahan si Jake. Tumangulang siya ng tahimik. What do I do now? We can slow it down. Therapy, proper diet, mental exercises, but no guarantees. It may get worse. You have to prepare. Pag-uwi ni Jake, ay tahimik lang siyang pumasok. Nakaupo si Sue sa may kusina, may hawak na tasa ng kape. Gising pa rin. Kanina ka pa? Tanong ni Jake. Tumangulang si Sue. Saan ka galing? Dumaan lang sa office. Something urgent. Tumango si Sue pero hindi na nagtanong pa. Hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil ayaw niyang pilitin. Alam niyang may dinadago si Jake at handa siyang hintayin itong sabihin kahit gaano katagal. Kinabukasan, nagising si Sue na wala si Jake sa kanyang tabi. 6:00 pa lang ng umaga, pero may kakaibang katahimikan na sa bahay. Hindi maririnig ang tunog ng coffee machine, ni ang yabag ng mga katulong. Bumangon siya agad at bumaba sa kusina. Wala si Jake. Tumingin siya sa garden at wala rin. Tinungo niyang study. Nakaawa ang pinto at naroon si Jake. Nakaupo sa harap ng kanyang lumang drafting table. Nakasindi ang desk lamp pero walang ginagalaw si Jake. Hawak niya lang ang lapis pero nakatidig sa blankong papel. Ilang segundo rin bago niya napansin si Sue. Hey! Bati niya't dahan-dahang lumapit. Napalingon si Jake at pilit nang umiti. Good morning. Kanina ka pa dito? Yeah, I couldn't sleep. I thought maybe if I started drawing early, baka mampisahan ko ulit yung ideya na naiwan ko kahapon. Tiningnan ni Sue ang papel. Wala ni isang linya. Tahimik niyang pinatong ang kamay sa balikat ng asawa. Hinimas ito ng marahan. Do you want coffee? Yeah, that'd be great. Tumango si Sue at dinala siya ng tasa pabalik sa terrace, kung saan sumikat ng araw at naririnig ang kaluskos ng mga dahon sa garden. Tahimik silang umupo. Si Jake ay tila malalim ang iniisip. Pagkalipas ng ilang sandali ay nagsalita siya. Sue, do you ever think about what would happen if one day I forgot who I am? Natigilan si Sue. Tiningnan niya ito pero hindi agad sumagot. I mean, what if I wake up one day and I don't know you or me? Napalunok si Sue, pilit itinago ang kaba sa kanyang dibdib. Then I'll just remind you every single day if I have to. Banayad ang tinig ng sagot ni Sue. Nagbuntong hininga si Jake. That sounds tiring. Then I'll rest in between. Biro ni Sue sabay ngiti, pero hindi ngumiti si Jake.
Seryoso ako, Sue. I know, and I am too. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unting naramdaman ni Sue ang pagbabago at hindi lang kay Jake, kundi pati sa paligid nila. Ang mga dating mabilis tapusin na report ay tinatambak na lang sa gilid ng mesa. Ang dating maayos at detalyado niyang mga sketches ay nagiging magulo, minsan parang gawa ng bata. At ang dating matalas at kumpiyansang CEO ay nagiging tahimik na parang naglalakad sa sariling ulap. Isang araw habang kumakain sila ng agahan ay tumigil si Jake sa pagsubo at napatitig kay Sue. Did we go to Paris? Tanong niya. Napakunot noo si Sue. Yes, remember? Your 30th birthday. That small restaurant near the Eiffel Tower? Tumango si Jake ng dahan-dahan. Right, yeah. It just... I couldn't picture it. Nilapag ni Sue ang tinidor at hinawakan ng kamay ni Jake. It's okay. Kung gusto mong balikan, may pictures tayo, may videos, may diary entries ka pa nga eh. You kept all of it? Oo naman. Lahat. Tumayo siya at dinalang isang malit na leather-bound box mula sa shelf sa sala. Binuksan niya ito at nilabas ang ilang Polaroid photos. Sila sa tapat ng Eiffel Tower. Si Jake na may hawak na croissant, si Sue na tumatawa habang pinipilit takpan ng mukha ng hangin. Tiningnan ni Jake ang mga larawan. Saglit lang, pero nakita ni Sue ang pagkislap sa mata nito. Saglit na kinilalang mga eksena, tapos parang kandilang mabilis na naupos. It's strange. It feels like someone else's life. Bulong ni Jake. Sa mga sumunod na mga araw, ay sinimulan ni Sue na isang bagong routine. Gumawa siya ng memory table. Isang malit na lugar sa sala kung saan nilalagay niya ang mga bagay na makakatulong kay Jake na balikan ang mga alaala na lumang sketchpad. Favorite book niya, keychain mula sa unang travel nila, mini model ng first house nila. At tuwing umaga bago umalis si Jake, ay dumaraan siya doon. Titigas sandali, minsan ngingiti, minsan wala siyang reaksyon. Minsan din, parang tinititigan lang niyang mga bagay na yun para bang tanong sa kanya. At si Sue ay palaging nandoon para sagutin yon. Isang gabi, habang natutulog si Jake, ay bumangon si Sue at nagtungo sa study. Binuksan niyang laptop ni Jake at nagsimulang magsaliksik. Gusto niyang maintindihan ang sakit nito. Anong pwedeng gawin at paano itong pwedeng pabagalin. Nakita niyang mga lumang files ng asawa, pati ang medical folder na may label na private. Binuksan niya ito. Naroon ang mga MIR results, mga notes mula sa doktor, pati ang isang file na may pamagat na If I Forget Everything. Binuksan niyang dokumento at iyon ay isang liham. Binasa yun ni Sue. Sue, if you're reading this, maybe I've already forgotten your name. And that breaks me more than anything else. But I need you to know this. Before the fog in my mind takes everything away, I want to leave behind what my heart remembers, even if my brain no longer can. You were never just a coffee shop girl to me. You were the reason I found meaning in days that felt empty. You saw me, not for the money I had or the dreams I chased, but for the tired, uncertain man I was when I had nothing but a backpack and pride. You smiled at me like I was someone. You made me someone. Every success I've had, every structure I designed, every glass tower with my name on it, they mean nothing if you're not there. I'm scared, Sue. Terrified even. Not of losing my money, my company, or the world's applause, but of waking up one day, looking into your eyes, and not knowing they're the same eyes that saved me. So, if the day ever comes, please remind me. Remind me who we were in that coffee shop. Remind me of the rainy afternoon you gave your umbrella and I walked you home. Remind me of our first fight and how I cried harder than you. Remind me of our wedding vows and how I forgot the lines, but not the way you looked at me. And if I ever forget to say it again, I love you, Sue.
Always. And every lifetime. Even if I have to fall in love with you all over again. Every single day. Yours, Jake. Napatigil si Sue. Hinawakan niya ang sulat ng Marian. Nanginginig ang mga daliri na puno ng luha ang mga mata niya. Ngunit hindi ito luha ng panghihinayang. Luha ito ng pagmamahal, ng pag-unawa, at ng isang pangakong hindi kailanman mabubura. At kahit anong mangyari, kahit sa mga araw na hindi na siya makilala ni Jake, kahit sa mga panahong naulit ang tanong na what's your name again, ay sasagutin niya ito ng paulit-ulit at buong puso. Hi, I'm Sue, your wife, your forever. Sa bawat umagang magkasama pa rin sila ni Jake sa iisang bubong, ay pinipilit ni Sung gawing normal ang lahat. Ginagawa niyang paboritong kape ni Jake tuwing alas 7. Iniinit ang pandesal na may paborito nilang palaman at araw-araw pareho ang ginagawa niyang pagbati. Good morning, mahal. Mainit pang kape mo. At araw-araw ding tumitingin si Jake sa kanya na parang isang estranghero. Minsan may ngiti, minsan may pagtataka, pero hindi na katulad noon na may halik, may yakap, at may tuksuhan sa umaga. At sa bawat pagkakataong hindi siya maalala, ay may unti-unting napupunit sa puso ni Sue. Nasa loob sila ng hardin noon. Dito nila tinayo ang maliit na greenhouse na ideya ni Jake bago man sila kasal. Nakaupo si Sue sa isang kahoy na bangko. Hawak ang isang photo album na puno ng litrato nilang dalawa. Jake, mahina niyang tawag habang lumilinga ang binata sa mga tanim na waring hindi na pamilyar sa kanya. Yes? Do you remember this? Tinuro ni Sue ang isang larawan kung saan sila'y nakatayo sa harap ng lumang coffee shop, ang una nilang tagpuan. Lumapit si Jake at bahagyang napakunot ang noo habang tumititig. I'm sorry. I don't know where this is. Hindi na siya nagulat, pero sa loob ng puso niya ay may biglang humigpit. Isang gabi na tahimik ang buong mansyon, tanging tik-tak ng orasan at ihip ng hangin mula sa bintanang maririnig. Binuksan ni Sue ang kanyang journal, ang kanyang tahimik na kaibigan mula pagkabata. Dito niya nilalabas ang lahat ng sakit at pangarap. Pero ngayong gabi, sa halip na magsulat, ay nagsimula siyang magdasal. Panginoon, huwag niyo po siyang kunin. Kahit po hindi niya ako maalala, basta nandito siya. Ako na lang pong magmamahal ng buo. Hindi niya na malayang lumuluhan siya ng tahimik, matagal at masakit. Kinabukasan ay mas schedule si Jake sa neurologist. Sumama si Sue gaya ng lagi. Pero ngayon ay parang mas tahimik si Jake. Hindi siya gaya ng dating maraming tanong. Tahimik lang siya habang nakatitig sa labas ng bintana ng sasakyan. Nang makauwi ay hindi siya agad bumaba. Nakatingin pa rin sa kawalan, marahang tinabik ni Sue ang balikat ni Jake. Let's go inside, Jake. Bigla namang bumaling si Jake sa kanyang asawa. Sue, can I ask you something? Of course. Why are you still here? Natigilan si Sue. Hindi niya alam kung paano yung sasagutin. Pero sa loob niya ay matagal ang buo ang kasagutan. Kasi kahit naliligaw ka, alam ng puso ko kung nasaan ka. Mula ng araw na yon ay mas madalas nang magtanong si Jake. Parang bata, paulit-ulit. At si Sue ay walang sawang sumasagot. Hindi siya napapagod. Kahit ang kwento nila ay kailangang ikwento araw-araw ay ginagawa niya. Kasi baka sa bawat ulit ay may pirasong ala-alang maibalik. Hanggang isang araw, habang kumakain sila ng almusal, ay biglang napatigil si Jake. Tinitigan si Sue ng matagal. Napansin naman yun ni Sue. Why? May dumi ba sa mukha ko? Pabirong tanong niya. Maamo ang tinig ni Jake. You always put sugar on the left side of my cup? Yes, I do. Iniabot ni Jake ang kanyang kamay at marang hinaplos ang kamay ni Sue. Did we meet at a coffee shop? Yes. Yes, we did. Lumuluhang tugon ni Sue. At doon, sa simpleng ala-ala ng isang tasa ng kape, ay nagsimulang bumalik ang maliliit na bahagi ng kanilang nakaraan. Unti-unti, hindi buo,
pero sapat para malaman ni Jake na mahal niya si Sue. At si Sue ay hindi kailanman sumuko. Dahil ang totoong pagmahal, kahit mawala man sa isipan, ay mananatili sa puso. Naisipan ni Sung dalhin si Jake sa Tagaytay. Matapos mga gabing puno ng pagkalito, mga tanong na hindi niya kayang sagutin, at mga titig ni Jake na tila lagi nag-uumpisa pa lang makilala siya, napagdesisyonan niyang ilayo muna ito sa lungsod. Masyado ng maingay ang paligid, masyado ng maraming mata. At higit sa lahat, masyado ng maraming alaala na unti-unti nang nawawala sa isip ng lalaking pinakamamahal niya. Ang lumang rest house nila sa Tagaytay ang pinili niya. Tahimik, presko, at malapit sa kalikasan. Dito, wala silang ibang maririnig kundi ang simoy ng hangin at ang kaluskos ng mga dahon. Dito'y balak niyang alagaan si Jake sa paraang tahimik pero buo. Pagdating nila roon, ay wala si Jake sa dating anyo. Nakaupo lamang ito sa sofa. Hawak ng isang journal na siya mismong bumili para dito. Araw-araw ay sinusulat nito ang parehong linya. Si Sue ang mundo ko. Si Sue ang tahanan ko. Hindi niya alam kung ito ba'y galing pa rin sa puso ni Jake o isa na lang itong sinadyang paulit-ulit upang hindi makalimot. Pero hindi na mahalaga yun. Basta't naroon pa rin ang pangalan niya sa mga pahina ng alaala ng asawa at sapat na yun. Tuwing umaga, siyang unang bumabangon. Pinipigaan niya ng orange juice si Jake. Niluluto ang paborito niyang tuyo na may sinangag. Kapag magandang panahon, ay yayayaan niya itong sa labas ng terrace kung saan makikita ang Taal Lake. "Good morning, mahal!" Malambing na bati ni Sue habang inaabot ang baso ng juice. Good morning. Did we just move here? Pilit ang ngiting sagot ni Jake. Ngumiti lang si Sue at umupo sa kanyang tabi. "Matagal na nating bahay to. He used to love it here." Tinitigan muna ni Jake ang mga tanawin bago tumango. It's beautiful. Just like you. Napangiti si Sue. Hindi niya alam kung yun ay galing sa lumang Jake na kilala siya o sa bagong Jake na paulit-ulit siyang kinikilala. Pero masaya pa rin siyang makarinig ng kahit anong lambing mula sa kanya. Sa mga sumunod na araw, ay unti-unti na siyang nasanay sa bagong routine nila. Laging may journal si Jake. Minsan ay naglalakad dito sa paligid ng bakuran habang nagsusulat. Minsan, tatayo ito sa harap ng salamin na parang tinititigan ng sarili at sabay susulat ng ilang linya. Minsan tinatanong siya nito. Did we meet in college? No. Sa coffee shop tayo unang nagkita. Working student ako noon. At ikaw, wala kang pamasahe. That sounds crazy. Why would I not have money? It happened. Minsan na may hihinto ito sa pagsusulat at titingin sa kanya na para bang may biglang kirot sa dibdib nito. Sue, I'm scared. Dito na siya lalapit. Hindi siya magtatanong at hindi siya pipilit. Yayakapin lang niya ito at ilalapat ang ulo nito sa balikat niya. Don't be. You're not alone. Bulong niya. Isang hapon, habang nagluluto si Sue ng sinigang, ay naramdaman niyang may mata sa likod niya. Paglingon niya naroon si Jake, hawak pa rin ang journal. "Hey, gutom ka na ba? Malapit na to." Ngunit hindi kumibo si Jake. Tahimik lamang itong upo sa upuang kahoy sa sulok ng kusina. Nilapag ang journal at tiningnan siya. Tell me again, why do you love me? He said. Natigilan si Sue. Kumapit siya sa sandok at pinilit ang sariling huwag matula. Dahil sa likod ng tanong na yon ay ang pagkakalimot ng isang lalaking minsan ang minahal siya ng lubusan. Nilapitan niya ito at umupo sa kanyang harap. Hinawakan ang kanyang mga kamay. "Dahil ikaw si Jake. Hindi lang dahil sa itsura mo o sa pera mo. Mahal kita dahil pinalagayan mo ako noon kahit wala kang pamasahe. Dahil pinili mong umupo sa isang maliit na coffee shop at ngumiti sa akin. Dahil hindi mo ako pinahaya kahit alam mong working student lang ako. Dahil pinili mong maniwala sa pagmamahal natin. Kahit mahirap." Marahang tumango si Jake.
Do you think I can fall in love with you again? Napaluha si Sue at hinawakan niyang pisngi nito. No, I don't think you need to. You already do. Your heart remembers. Kahit ang isip mo hindi na. Nang gabing yon ay maagang nakatulog si Jake. Yakap ang kanyang journal. Binasa ni Sue mga sinulat nito. She made coffee sweeter. Her name was Sue. I don't always remember, but I feel safe when she holds my hand. I forget dates, I forget names, but I remember her voice. Si Sue ang mundo ko. Si Sue ang tahanan ko. Napapikit si Sue. Sa gitna ng katahimikan ay tila naramdaman niya ang muling pagtibok ng pag-asa nga matagal niya ng pinanghahawakan. Bukas ay maaaring magising si Jake at muling makalimutan ng lahat. Maaaring hindi na siya kilalanin, pero pipiliin pa rin ni Sue bumangon, magluto, magkwento at maghintay. Dahil hindi lahat ng pag-ibig ay kailangan sagutin sa parehong paraan. Minsan, sapat nang naroon ka, umaalalay, umaasa, at nagmamahal na kahit pa sa piling ng paglimot. Sa labas ay bumubulong ang hangin, at sa loob ng silid ay may isang journal na hindi mabubura ng panahon. At sa pahina nitong puno ng alaala ay iisa lang mensahe. Si Sue ang mundo ko. Si Sue ang tahanan ko. Hanggang isang gabi, bandang 9:00, habang pinapatay na si Sue ang mga ilaw sa kusina ay isang sasakyang itim ang huminto sa tapat ng rest house. May bumabang babaeng matangkad, naka-heels, may suot na badge coat at pulang lipstick. Kilala ni Sue ang anyong yon kahit hindi pa man lumalapit. Si Clarice, ang dating kasindahan ni Jake, ang babaeng minsan nagdala ng unos sa puso niya. Hindi niya alam kung bakit narito ito, at higit sa lahat, hindi siya nagpaalam. Bumukas ang gate, tahimik na sinilubong ni Sue ang dating kakumpetensya sa pag-ibig. Clarice? Ani ang tinatago ang kaba. I just wanted to visit. Don't worry, Sue. I'm not here to sell anything. I just need a proper goodbye. Malamig pero magalang na wika ni Clarice. Saglit na natahimik si Sue. Gusto niyang magsalita pero wala siyang nasabi. Sa huli ay pinatuloy niya si Clarice sa loob. Ngunit nagpasya siyang manatili sa sala habang dahan-dahang inalalayan nito ang pag-akyat sa guest room sa itaas kung saan pansamantalang nagpapahinga si Jake. Sa itaas na may nakaupo si Jake sa gilid ng kama, hawak ang journal. Hindi niya agad nakilala si Clarice. Ngunit may kakaibang titig sa mga mata niya na para bang may ala-alang kumakatok. Jake, it's me, Clarice. Malumanay niya sabi nito. 2 beses kinurap ni Jake ang dalawang mata niya. Clarice? Malungkot na umiti si Clarice. Yes, who used to be something. Tumingin si Jake sa journal niya at saka ito sinara. Sue told me about you. I wrote about you too. You were a chapter. A chapter, huh? At least, I was part of the story. Tahimik. Naramdaman ni Clarice ang bigat ng kanyang hakbang paupo si Celia sa gilid ng kama. I'm not here to confuse you, Jake. I came because I never really said goodbye properly. And I think you deserve that before my memory goes for good. Tumango ang dating nobya. Natigilan si Jake bago muling nagsalita. I don't feel anger towards you. I don't even remember enough to hate you. But I do remember pain, confusion, and then Sue. Napakagatlabi si Clarice. She was always the better woman. She is. Matatag na sabi ni Jake. Bahagyang natawa si Clarice, mahina at may halong lungkot. She always knew how to make it sting. I'm not trying to hurt you. But even when I forget her name, my heart still looks for her. Tumayo si Clarice. I guess that's all I needed to know. At bumaba siya ng hagdanan na salubong ang paning ni Sue. Sa katahimikan ay nagkatitigan sila.
Thank you. I'll go now. Wika ni Clarice. Tumango lang si Sue kahit gustong-gusto niyang itanong kung bakit talaga ito nagpunta. Kinabukasan ay nagising si Jake na tila walang naaalala sa nangyari. Sue, I had a weird dream last night. Ani habang hinihigpitan ng pagkakayakap sa kanyang asawa. Ano yun? There was a woman. I don't know who she was, but she looks sad. Hinalikan ni Sue ang noo ni Jake. Maybe it's just the weather. Ngumiti naman si Jake. Yeah, but I'm glad I woke up beside you. Sa kanyang bulsa ay muling kinuha ni Jake ang maliit na journal. Binuklat niya ito at muling sinulat ang kanyang karaniwang linya. Si Sue ang mundo ko. Si Sue ang tahanan ko. Habang si Sue tahimik lang nakatingin sa kanya, may bahid ng sakit sa kanyang dibdib, pero mas malakas ang pag-ibig na pilit niyang pinanghahawakan. Sa kanyang isip ay isang panata. Hindi ko man siya muling mapasa kanya ang sa alaala, basta't ako pa rin ang laman ng puso niya. Sapat na yon. Pagod ngunit sabik si Sue habang pauwi ng Tagaytay mula Manila. Dalang dokumentong mahalaga sa negosyo ng dalawa ni Jake. Panay ang silip niya sa journal nito sa pahinang sinulat ang paulit-ulit. Ngunit pagdating niya sa rest house ay katahimikan ng sumalupong. Nakaawang ang pinto ng silid at sa loob ay si Jake. Natutulog, may katabing babae. Si Clarice. Tahimik na lumayo si Sue. Bitbit ang luhat sa sakit, iniwan niyang bahay. Iniwan si Jake kahit siyang dahilan kung bakit ito lumalaban. Sa kotse, pinatugtog niyang paborito nilang kanta, yung laging pinapatugtog ni Jake habang tinuturo mga bituin sa kisame ng kanilang silid. Bigla na lang niyang naisip na paano kung hindi talaga siya naaalala. Paano kung si Clarice ang naiwan sa memorya nito at hindi siya. Hindi niya kaya. Hindi niya kakayanin. Samantalang si Jake naman ay biglang nagising, napabalikwas at napansin ang journal na bukas sa kanyang tabi. Binuklat niya ito at binasang sulat na iniwan ni Sue bago ito umalis patungong Maynila. Jake, alagaan mo sarili mo habang wala ako ha. Magbabalik ako agad. Ikaw ang tahanan ko. Where's Sue? Sue? Bulong ni Jake. Nagising si Clarice sa kanyang tinig. Jake, I'm here! Sabay abot ng kamay ni Clarice. Pero, mabilis tong iniwas si Jake. No. Where is Sue? Sue is my home. Mariing ulit ni Jake. Mabilis siyang bumangon at nilibot ang buong bahay. Walang Sue. Nang mapansin niyang kwaderno ay binuklat niya ang pinakahuling pahina. May bago itong sulat. Kung sakaling dumating ang araw na hindi mo na ako maalala, gusto kong malaman mong mahal kita. Huwag mo nang alalahanin kung saan ako pupunta. Basta tandaan mo lang, mahal kita na kahit hindi mo na alam kung sino ako. Napaluhod si Jake, pinikit ang mga mata at pilit inalala ang lahat. Sue, don't leave me please. Si Sue na may nakarating na sa Maynila. Isang malungkot na gabi, ang rest house ay iniwan niya. Ang puso niya ay tila naglalakad ang bitbit ang bigat ng isang daigdig. Hindi niya kayang makipag-agawan sa alaala. Hindi niya kayang ipilit ang sarili kung si Jake ay nasa mundo na ng limot. Ngunit may bahagi pa rin sa kanyang umaasa. Umaasa na bukas ay makakakita siya ng liham o tawag o simpleng come home. Dahil sa kabila ng sakit ay nananatili ang katotohanang minahal niya si Jake ng buo. At patuloy pa rin itong ginagawa kahit hindi na siya nito maalala. Isang araw matapos iwan ni Sue si Jake sa Tagaytay, ay natanggap niya ang tawag mula kay Mang Ruben, ang butler ng pamilya ni Jake. Ma'am Sue, kung maaari po ay bumalik kayo rito. May iniwan si Sir Jake para po sa inyo. Isang liham at USB. Mahinang boses ng matandang lalaki. Napakunot noo si Sue habang nakaupo sa loob ng maliit na cafe sa Manila. Matamlay ang kanyang mga mata na tila wala sa kanyang sarili. Ngunit sa pagbanggit ng liham ay napukaw ang kanyang atensyon. Ngayon na po ba, Mang Ruben? Kung maaari po, ma'am. Mahalaga ro po ito, sabi ni Sir Jake. Iniabot po niya bago
bago siya tuluyang... Hindi niya na tinuloy. Ngunit alam na ni Sue ang ibig niyang sabihin. Parang unti-unting nawawala si Jake sa kanya. Pagkarating ni Sue sa Tagaytay, ay sinalubong siya ni Mang Ruben. Halatang pagod ang matanda, ngunit pilit na pinatadag ang sarili. Sa kanyang kamay isang maliit na sobre at isang USB. Eto po, sinabi nang ibigay ko lang to kung hindi na kayo magkausap o kung may hindi pagkakaunawaan. Sabay abot nito. Tahimik na tinanggap ni Sue ang sobre. Nang tinang niya ang sulat, ay agad nang nakilala ang sulat kami ni Jake na pamilyar ang kulba, pamilyar ang init sa kanyang puso. Binasa ni Sue ang liham. Sue, if you're reading this, maybe you're no longer by my side. Maybe I've hurt someone. And maybe I'm one of the reasons for that pain. First of all, I'm sorry. And thank you. Sorry because I wasn't clear. And thank you because you're the reason I fight every day against the slow fading of who I am. I want you to know that I was the one who called Clarice. Not because I wanted to get back with her. Not because I still love her. But because I wanted to forgive her. And I wanted her to hear it from me. Because before my memories completely slip away, I want to let go of all the weight I've been carrying. I want to start over. And that new beginning is you. I love you, Sue. If there's still a chance, please, play what's inside this USB. I wrote it for you when everything was still clear in my mind. Jake. Nanlalamig ang kamay ni Sue habang pinapasok ang USB sa laptop. Nagtayuan ang mga balahibo niya habang bumukas ang file, isang video. At doon niya nakita si Jake na nakaupo, nakangiti, hawak ang kanyang journal. Hi Sue, kung napapanood mo to, medyo siguro may drama tayo naganap no? Pilit ang kasiyahan sa mata at sabay tawa ni Jake. Alam ko kung gaano kasakit sa'yo nakita mo magkasama kaming dalaw ni Clarice. Pero please, panoorin mo to hanggang dulo. Huminga si Jake ng malalim sa video. Kitang pag-aalalang tila sinusukat bawat salitang bibitawan. Gusto ko lang sabihin na I called her. Akong tumawag kay Clarice. Hindi ko sinabi sa'yo kasi ayokong isipin mong may nararamdaman pa ako sa kanya. Pero kailangan kong gawin yun para sa sarili ko. Kasi may mga alaala na habang buhay kong bibitbitin kung hindi mo bibitawan. Gusto ko humingi ng tawad sa kanya para matapos na. Para hindi na siya bahagi ng hiraharap nating dalawa. Sinabi ko sa kanya na I'm sorry for the things I didn't say and for the things I said when I was angry. Pero tapos na yun. Hindi na siyang pinipili ko. At tinanong niya ako kung sinong pinili ko. Sinabi ko na ikaw. Kasi ikaw ang tahanan ko. Ikaw ang mundong gusto kong balikan kahit makalimutan ko ang sarili ko. Sa video rin ay may pahapyaw na clip. Kuha sa CCTV ng bahay na may audio. Nasa sala sina Jake at Clarice. Umiyak ang babae. Bakit mo ako pinatawag, Jake? Clarice, kailangan ko ng closure. Closure? Ngayon mo pa naisip yan? Nung alam mong may mahal ka ng iba? Kasi gusto kong simulan ng tamang bago kong buhay. Gusto kong bitawan ng sakit. Para sa kanya. Para kay Sue. Tahimik ang video sa labing lang segundo bago muling nagsalita si Jake. Hindi kita pinatawag para sa second chance. Pinatawag kita para sabihin, tapos na. At salamat sa rin parte ka ng buhay ko. Pero hindi na ikaw gusto kong makapisaduhin habang may alaala pa akong natitira. Tumulo ang sunod-sunod na luha ni Sue habang pinapanood ang natitirang bahagi ng video. Kapag wala na akong maalala, Sue, pakiulit na lang sa akin to. Pakiulit na lang kung sino ka sa buhay ko. Sabihin mo ulit, kasi alam ko sa puso ko na hindi ko maalala ay ikaw pa rin ang hahanapin ng kaluluwa ko. I love you, and even if my memories forget, my heart never will. Tumigil ang video at napuno ng katahimikan ng silid. Ilang araw lumipas nang bumalik si Sue sa rest house nila. Hinarap si Jake na nooy tila wala nang masyadong kinikilala.
Nasa garden ito, tahimik at nakatingin sa langit. Jake? Mahinang tawag niya. Lumingon ng lalaki. Walang pagkilala sa mukha niya. Pero may tilamsik ng kakaibang damdamin sa mga mata nito. Parang pamilyar na init. Ikaw ba si Sue? Napangiti si Sue sa kabila ng nag-uumapaw na luha. Oo, Jake. Ako si Sue. At ikaw ang tahanan ko. Sambit muli ni Jake. Tahimik na umiyak si Jake. Hindi niya alam kung bakit siya umiiyak. Hindi niya maalala kung sinong kaharap niya. Pero ramdam niyang mahal niya ito. Bakit parang mahal kita? Kasi mahal mo nga ako. Sagot ni Sue habang nilalapad ang palad sa pisngi ng lalaki. At kahit makalimutan mo ako, akong magpapaalala. Paano kung hindi na kita maalala ulit? Uulitin ko lahat mula simula. Ako yung maliligaw sa'yo. Ipagluluto kita. At sasabihin ko ulit ang bawat kwento nating dalawa. Hanggang sa maalala mo. O kung hindi mo maalala, at least, maramdaman mo ulit. Kasi ako, Jake, hindi kita makakalimutan. Kahit kailan. Napahagulhol na si Sue at niyakap ng mahigpit ang asawa. Sa bagong pahina ng journal ni Jake, ay sinulat niya. May babaeng palaging bumabalik. Hindi ko siya maalala pero nararamdaman ko. Para siyang tahanan. Para siyang buhay. Siguro siyang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay ayaw ko pang sumuko. Si Sue ang mundo ko. Si Sue ang tahanan ko. Sa tahimik na gabi ay malamig ang simoy ng hangin na pumapasok mula sa bahagyang nakabukas sa bintana. Sa gitna ng silid na puno ng larawan, mga frame, lumang tickets ng sinihan at mga sulat, naroon si Sue. Nakaupo sa isang beanbag, hawak ang isang makapal na notebook. Sa gitna ng dingding ay may maliit na karatolang nakasulat. Memory Room, ang lugar kung saan sinimulan niyang ibalik ang bawat ala-alin lang mag-asawa. Para kay Jake, para sa kanilang dalawa. Sa tabi ng shelf ng mga larawan ay nakaupo si Jake sa isang malambot na upuan. Tahimik, nakatingin sa kawalan. Nasa kanyang parehong ngiti ng dati. Ngunit, ang mga matay malayo na parang nawawala sa panahon. Jake? Marahang tawag ni Sue. Napalingon siya. Naalala mo ba kung sino ako? Tahimik si Jake. Kumunot ang noo, saka tumango ng bahagya. Ikaw si Sue. Ikaw yung nagdadala ng masarap na tsokolate itong umaga. Tapos mahilig kang magsalita kahit tahimik ako. Tumawa si Sue na halos mapaiyak. Lumapit siya at maingat na umupo sa tabi ng asawa. Oo, ako yun. Ako rin yung asawa mo. Talaga? Kailan pa? Matagal na. Pero pwede nating simulan ulit. Kung gusto mo. Tahimik hanggang sa bigla siyang tanungin ni Jake. Mahal mo ba ako? Jake, araw-araw, kahit hindi mo na ako maalala. Oo, mahal na mahal kita. Sandaling nagliwanag ang mga mata ni Jake. Pwede mo ba akong kwentuhan ulit? Yung tungkol sa first time nating nagkita? Ngumiti si Sue. Kinuha niyang notebook, binuklat sa unang pahina, at inulit niyang muling binasa kay Jake. Sa bawat pahina, sa bawat araw ay kinuwento ni Sue kung paano sila nagkatampuhan noong first anniversary nila. Kung paano kahit galit siya at nagpadala pa rin ng 6 na bulaklak si Jake sa opisina niya. Isa para sa bawat buwan nilang magkasama. 6 months tayo noon, pero sabi mo kahit isang araw lang tayo magkasama sa isang taon. Basta ikaw, araw-araw kong pipiliin. Ani Sue habang nakasandal sa balikat ni Jake. Tahimik si Jake, ngunit naramdaman ni Sue ang paghawak nito sa kanyang kamay. Ang sweet naman pala ng lalaking yun. Kahit di ko siya maalala, gusto kong maging kagaya niya. Jake, ikaw yun. Natatawang sambit ni Sue. Dumaan ang mga araw-araw ay memory room ang simula ng araw nila. Doon siya sinasalubong ni Sue
May bitbit na tsokolate, may bagong larawan, at may bagong alaala. Alam mo ba, pinag-ipunan natin tong bahay na to. Hindi siya magarbo pero tung uwi tayo galing trabaho. Lagi mong sinasabing, basta magkasama tayo, tahanan to. Uwi ka ni Sue isang umaga. Nakangiti si Jake habang hawak-hawak ng isang lumang Polaroid nila. Hindi ko maalala, Sue. Pero ramdam ko na totoo yan. Isang gabi, bumalik ang ulan. Katulad ng gabing dumating si Caris. Ang gabing akala ni Sue ay tuloy siyang iiwan ni Jake. Tahimik silang dalawa, nakatingin lang sa mga larawan sa pader. Sue? Naalala ko na. Hindi lahat pero naalala ko yung pakiramdam. Yung takot na mawala ka. Napahawak si Sue sa kaning dibdib. Kung sakaling mawala man ulit ang mga alaala ko, pakisabi ulit ang paulit-ulit. Hanggang sa huli. Gusto ko ikaw ang huling pangalang maalala ko. Isang araw, si Jake ang unang pumasok sa memory room. Suot niya ang lumang hoodie. Tuyo niya, pero puno ng alaala. Guess what? Ano? Tanong ni Sue habang inaayos ang bagong memory board. Naalala ko na kung paano kita tinanong kung pwede kitang ligawan. Napangiti si Sue habang nagigilid ang mga luha. Talaga? Sinabi ko, pwede ba kitang ligawan kahit ang weird ko? At sabi ko naman, oo, kasi weird din ako. Nagkatitigan sila ng matagal, parang ang oras ay tumigil. Sue, simulan natin ulit? Oo naman, araw-araw. Madaling araw pa lang ay gising na si Sue. Tahimik ng sinilip si Jake na himbing sa pagkakatulog. Mula sa bintana ng kanilang kwarto ay naroon ang mga patak ng ulan. Marahan, tuloy-tuloy at parang paalala mula sa langit na may hindi pa tapos. Nginitian niyang mga ala-alang unti-unti nilang binubuong muli. Araw-araw sa memory room, bawat pahina ng lumang notebook at bawat pagbasa ng pangalan nilang dalawa. At ngayong umuulan, ay naalala niya ang paborito nilang gawin noon, ang maligo sa ulan. Sa lumang garden sa likod ng campus, ay magkaakbay habang basang-basa. Walang pakialam kung anong sasabihin ng iba. Minsan, kailangan mo lang basahin ang sarili mo para maalala mong buhay ka. Sabi noon ni Jake habang nakatayo sa gitna ng ulan. At ngayon, siya mismong nagpasyang buhayin muling alaala. 7 a.m., nagising si Jake sa amoy ng kapit tinapay. Pero mas naon niyang narinig ang ulan. Napatingin siya sa bintana, nakunot noo. It's raining? Tanong niya habang papalapit sa kusina. Gusto mong sumama sa akin sa garden? Sagot ni Sue na nakasuot ang hoodie at shorts. Napakunot muli ang noo ni Jake. Sa ulan? Yup, trust me, magugustuhan mo to. Hindi ba mababasa tayo? Exactly! Sa garden ay mabango ang lupa. Ang damoy basa, ang hangin ni malamig. Pero may kungong init sa mga mata ni Sue habang hinahatak si Jake papalabas. Hindi ko alam kung bakit ko ito ginagawa. Ani Jake habang tinatanggal ang tsinelas at naglalakad sa damuhan. Hindi mo kailangang malaman. Dapat palang maramdaman. Sagot ni Sue na tumigil sa gitna ng garden. At naramdaman nga niya nang unang patak lang ng ulan sa balikat. Maya-maya ay basang buhok, malamig sa balat. Pero sa gitna ng lahat ng yon ay naroon si Sue. Nakatayo, nakatingala, nakapikit at nakangiti. Para siyang eksena sa isang pelikula na dati niyang napapaniginipan. Sue? Tawag ni Jake habang pinagmamasta ng asawa. Bakit parang pamilyar ang lahat? Lumapit si Sue at hinawakan ang kanyang kamay. Kasi mahal mo to dati pa. Hindi ko alam kung bakit pero ang saya, ang gaan. Sabi ko sa'yo eh. At doon, sa ilalim ng ulan, ay naglakad sila ng magkahawak kamay. Wala silang anumang saplot sa paa, pero punong-puno ng alaala ang bawat hakbang.
Pagdating sa gitna ng hardin, ay bigla nilang tumigil si Jake. Nakatingin sa kanya si Sue, nagtatanong ang mga mata. Bakit? Sue. Bulong ni Jake sabay haplos sa kanyang pisngi. Basa ang buhok at malamig ang ihip ng hangin. Pero sa haplos na yon ay may apoy. Salamat. Ang sarap mong mahalin. What? Hindi ko maalala kung sino ako dati. Hindi ko rin maalala kung ano tayo noon. Pero sa tuwing kasama kita, parang buo ako. Parang alam ng puso ko kung sinong pipiliin ko. At hindi ko maalala ang pangalan mo minsan. Hinawakan ng magkabila ang pisngi ni Sue. Kaya kahit hindi ko alam kung nasan ako sa maalaala mo, gusto kong gawin to. Dito. Ngayon. Lumuhod siya sa gitna ng damuhang basa at sa ilalim ng ulan. Sue Javier, will you marry me again? Napaiyak si Sue. Hindi siya agad nakasagot. Tumulo ang luha sa pisngi niyang basa na ng ulan. Pero ibang init ng luha. May halong sakit, ginhawa, at pag-asang bumalik muli. Ikaw, kahit wala ka ng alaala, ikaw pa rin. Kaya oo, Jake. Oo. Tumayo si Jake at niyakap si Sue ng mahigpit. Para ngayon lang muling nagtagpo ang mga kaluluwa nila. Habang umuulan, ay nagsayaw sila sa gitna ng damuhan. Walang musika, walang saksing iba, kundi langit at ulan. Pero sapat na yon. Pang ilang beses na natin to? Tanong ni Jake habang nakasandalang noo sa kanya. Ikaw? Pangalawa na to. Ako, araw-araw kong sinasagot ng oo. Kahit amoy lupa na tayo? Lalo na. Pag-uwi sa bahay ay basang-basa pa rin sila nang nakapasok. Parehong nanginginig pero hindi dahil sa lamig, kundi sa adrenaline, sa kilig at sa pagbabalik. Sa loob ng bahay ay sinindihan ni Sue ang malit na heater. Naglagay ng tuwalya sa balikat ni Jake. Alam mo ba ang college pa lang tayo, pangarap mo na yan? Ano? Na mag-propose sa ulan. Sabi mo noon, gusto ko mas simple pa sa atang proposal. Walang ilaw, walang bulaklak, basta totoo. Totoo naman yun. Lalo ngayon. Kinagabihan ay nagpahinga si Jake. Nakahiga sa kama habang si Sue nag-aayos sa memory room. Sa isang malit na mesa ay sinulat ang bagong entry sa notebook. July 18, 2025. Proposal sa ulan. Umuulan. Paborito mong panahon. Sa gitna ng hardin. Kahit hindi mo alam kung sino ako. Sinabi mo pa rin mahal mo ako. Sa gitna ng ulan, nag-propose ka ulit. At sa parehong ulan, sinagot kita ng pangalawang oo. Tumigil siya sa pagsusulat. Tinignan ang larawan nilang dalawa ni Jake. College pa sila. Basang-basa rin sa ulan at parehong tumatawa. Sa tabi ng larawan ay may maliit na card. Ang handwritten ay kay Jake. Isa sa mga alaala bago siya unti-unting nakalimot. Sa Tanay Rizal, sa likod ng main house ay isang lumang punong akasyang nakatayo. Saksi ng hangin, oras, at mga panalangin. At ngayon ay saksi ito sa isa pang pangako. Nakasuot si Sue ng isang simpleng puting dress. Ang buhok niya ay nakalaylay lang, may malit na puting bulaklak sa gilid. Sa kanyang harapan ay si Jake. Nakaputing barong, nakangiti, kahit may bahagyang kalituhan sa mga mata. Are you nervous? Tanong ni Sue habang hawak ang kamay niya. Maybe, this feels familiar. But also, like the first time. It's both. Kasi, this is our second wedding. Second? Did the first one go okay? Yes, you made me cry. A lot. Ngumiti si Jake. I hope today I make you cry less. 10 a.m., nasa harapan nilang kaibigan nilang pastor. Sa kaliwa ay si Alex at Carla, ang matalik nilang kaibigan noon sa kolehiyo. Sa kanan ay ang mga staff ng rest house, ilang volunteers at ilang pasyente mula sa pilot group ng project SUE. Lahat ay nakaputi, walang ingraning palamuti.
Tanging puting tela lang nakasabit sa sanga ng akasya. Ang mga puting bulaklak sa paligid. Tahimik ang paligid. Parang ang mundo'y huminto para sa dalawang pusong matagal lang naghanap sa isa't isa. Jake Montenegro, do you take Sue Javier once again to be your partner, even if some days you may forget her name or the year you were married? Panimula ng pastor. Yes, and even if I forget those things, I remember one thing, how she makes me feel. Kinagat ni Sue ang kanyang labi at pinipigil ang umiyak. And you, Sue, do you take Jake, knowing you may have to remind him who you are again and again? Yes, because every time he looks at me, I know he remembers me. Not with his mind, but with his soul. Tahimik hanggang sa isang ibon ang lumipad sa ibabaw ng akasya. Kumakaway mga dahon na para bang bumubulong ng oo para sa kanila. Sa reception ay isang long table sa damuhan ang nakahanda. May maliliit ang picture silang dalawa ni Jake at Sue mula noong college. Ilang lumang ticket stubs, Polaroids, love notes, at isang frame na may nakasulat. Every moment counts, even when memory fades. Project SUE. Sa gitna ng mesa may cake. Simple lang, puting icing, at maliit na topper ng dalawang taong magkayakap sa ulan. Did we really dance in the rain? Tanong ni Jake habang tinitingnan ang larawan nila sa garden. Yup, at doon ka muling nag-propose. Wow, I must be really romantic. Can I do it again? Later, but for now, I want you to meet someone. Lumapit si Susie sa babaeng may dalang folder. Jake, this is Dr. Ligaya. Siya ang lead neurologist ng foundation. Foundation? Yes, the Montenegro Foundation. Tumaas ang dalawang kilay ni Jake. That's my name. Named after you. Nang gabi, ay mamaliit na bonfire sa gilid ng garden. Nakatayo si Jake hawak ng isang USB. Ano to? Play it. Ikinabit niya sa portable speaker. Tumugtog ang boses ni Jake. Luma, mas malinaw, at mas tiwala. To the future me, kung nakakalimutan mo na kung sino ka o kung sino si Sue, tandaan mo to. You love her. She made you laugh when no one else could. She stayed when even your memories left. And if she's still with you right now, marry her again. Napaluha si Jake. Ako ba yan? Oo, recorded mo yan after mong malaman ang diagnosis mo. Sinabi mo sa akin na kung dumating ang araw na hindi mo na maalala ang lahat, gusto mong atong marinig mo. Tumango si Jake at nilapitan si Sue. Then, I did it right. Sa Tagaytay, isang linggo matapos ang kasal, sa isang private villa na overlooking sa Taal Lake, ay tahimik na bumubulong ang malamig na hangin sa pagitan ng mga dahon ng pine trees. Sa loob ng eleganteng silid ay may kandilang nakasindi. Masarap na halimuyak ng lavender sa paligid. At isang marahang tugtog ng acoustic guitar na pinagtugtog sa Bluetooth speaker. Nakahilata si Sue sa malambot na kama, suot ang white satin robe na bahagyang nakabukas sa mahita. Hawak ng wine glass habang inaantay ang pagbabalik ni Jake mula sa kusina. Sue, I made something sweet. Tawag ni Jake habang bitbit ang tray ng strawberries at dalawang wine glass. Suot niyang puting sando at plain pajama pants, pero kahit ganun lang, parang model pala nito na Calvin Klein. Umikot ang mata ni Sue ng pilya. Hindi ba ako na yon? Corny, pero sakto. Ikaw ang pinakamatamis. Tumawa si Jake at nilapag ang tray sa gilid ng kama. Lumapit siya sa asawa, yumuko, at marahang hinalikan sa noo. Alam mo bang habang nilalagay ko tong tsokolate sa strawberries kanina, iniisip ko, dati, ang init ng ulo mo sa akin. Dati, parang gusto kitang sabunutan araw-araw. Pero ngayon? Ngayon? Inilapit ni Jake ang mukha na halos magdikit ang labi nila. Ngayon, parang gusto na lang kitang halikan kahit mainit ang ulo mo. Sagot ni Sue sabay maring dinampi ng halik ang labi ni Jake.
Malambing at umaalab ang halik. Hindi ito tulad ng dati nilang halik. Ito'y may kasamang tahimik na pangako. May halong lambing na pagsuko at pananabik na pagmamayari. Nang kumala si Sue, ay pareho silang humihingal. Wow! So this is what it feels like to finally kiss my wife. Officially yours, huh? Jake pulled her closer, his voice suddenly soft. Thank you, Sue. Thank you for staying, for choosing me, for trusting me again. Jake, kahit anong sakit ang dinaanan natin, kahit ilang ulit kang nagkamali, ikaw pa rin ang gusto kong gisingin sa umaga. Ikaw pa rin gusto kong kasama sa lahat ng bagyo. Hinawakan ni Jake ang mukha niya. And I promised, kahit magkamali pa ulit ako, hindi ko na hahayang masaktan ka. Hindi ko na hahayang magduda ka pa. Hindi kita bibitawan, Sue. Muling naghina ang kanilang malabi, pero ngayon ay may luha na sa gilid ng mata ni Sue. Luha ng katahimikan, luha ng bagong simula. Lumipas ang ilang minuto. Nasa gilid na sila ng jacuzzi sa balkonahe. Nakababad ang kanilang mga paa sa maligamgam na tubig habang magkaakbay. Sa langit ay unti-unting lumilitaw ang mga bituin. Sa kanilang pagitan ay isang platong may tira pang strawberry at isang wine bottle. Jake, sa totoo lang, kinakabahan ako nung una. Akala ko hindi ko na kayang magtiwala. I was scared too. Lalo nang nagising ako at wala ka. Parang nawala yung mundo ko. Pero nakita ko yung USB na iniwan mo at binasa mo. Tapos bumalik ka. Sabi ko sa sarili ko kung babalik ka, ibig sabihin, handa ka pa rin ako mahalin. Mahal kita, Jake. Kahit gaano ka pa kagulo minsan. Hinalikan ni Sue ang balikat ni Jake at ngumiti naman ito. Kahit hindi ko na maalala ang breakfast natin kanina. Lalo na kapag ganyan, nakakatuwang kulit. Can I ask something weird? Sure, go. Mas lumapit pa si Sue. Pwede ba kitang gawa ng bagong alaala ngayon? Para kahit makalimutan ko pang iba. At ang gabi na to, kahit isang piraso lang ang manatili. Napakagatlabi si Sue. Ganun ka ba ka-sure na special to? Yes, because this is the night I make love to my wife. The woman who taught me how to be whole again. Jake. I'm not talking about loss, Sue. I'm talking about surrender. I want to know you all over again. Not just your body, but your soul. Hindi na nakasagot si Sue. Tanging halik lang ang naging tugon niya. Sa bawat pagdampi ng labi nila, sa bawat haplos ng kamay ni Jake sa kanyang likod, ay parang sinasambit itong mga pangakong hindi kayang tumbasan ng kahit anong salita. Puno ng damdamin at walang minutong na walang pag-ibig. Nang pumasok sila sa loob ng silid, ay bagyang nakabukas pa rin ang bunto ng balkonahe. Maingat na sinara ito ni Jake bago bumaling kay Sue na ngayon ay nakaupo sa kama at tinatanggal ang robe niya. Pero bago pa tuluyang matanggal yon, ay lumapit si Jake at hinawakan ang kanyang kamay. Let me. Marahan na tila isang mahalagang alo ng hangin. Dahan-dahang tinanggal ni Jake ang tali ng kanyang robe. Hindi siya nagmadali. Tila pinipinti na sa isip ang bawat pulgada ng kagandahan ni Sue. Napapikit si Sue. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa dami ng emosyong bumalot sa kanya. Pag-ibig, pananabik, at tiwala. Hinubad ni Jake ang kanyang sando. No secrets tonight. No past. No fear. And when they finally met in the middle of the bed, skin to skin, heart to heart, hindi ito isang simpleng honeymoon. Isa itong pagbubura ng lahat ng kahapon. Katahimikan, pagyakap, at pilit na pagtanda. Sa mga oras na yon, ay hindi na mahalaga kung anong nawala kay Jake. Ang mahalaga ay alam niya kung sinong nasa harap niya. Ang babaeng nagmahal sa kanya kahit walang kasiguraduhan. Say it again, Sue. Bulong niya habang hinahapos ang buhok nito. I love you. Now, tomorrow, and even if you forget, I'll make you fall in love with me again. Ani Sue sabay hapit sa katawan niya.
I won't forget tonight. I remember this. I'll write it in every page of my heart. At sa gabing yun, habang mahinang pumapatak ang ulan sa bubong ng villa at sumasabay ang hangin sa kanilang mga bulong ng pag-ibig, ay sinelyuhan nila ang pangako sa isa't isa na isang simula ng habang buhay. Isang buwan ang nakalipas, nasa bagong opisina si Sue. Sa isang maliit na center sa Quezon City, may mga pasyente, caregivers, volunteers, at medical staff. Sa glass door ay may nakaukit na masalita ng Montenegro Foundation, Project SUE, Memory, Love, Dignity. Tumunog ang bell. May pumasok ng bagong couple na matandang lalaki at asawang babae. Hawak ang larawan nila nung kasal. Welcome po! Ako po si Sue Montenegro. Habang pinapasok ang mag-asawa, ay dumating si Jake na may dalang tray ng kape at cookies. Bakit ikaw may bitbit niyan? Ngumiti si Jake. Kasi sabi ng puso ko, ikaw ang laging uunahin. At kahit hindi na maalala ang lahat, araw-araw, pinipili pa rin niya si Sue. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa susunod pong muli, mga kilig stories. Paalam!